next asing a living matter. So, may idea ba kayo guys kung paano natin masasabi na ang isang bagay ay living matter? So, ano nga bang pinagkaiba ng human and fire? Para sila naman silang buhay, diba? And tinuturing nga ba nating living matter ang isang apoy? So, ngayon makikita natin kung ang apoy ba ay living matter. And i-discuss natin yung 8 characteristics. So, ito yung 8 characteristics of living matter para masabi nating buhay ito. Una, meron tayong metabolism, homeostasis, evolution, based on genetic code. Merong cell, nag-grow and nagde-develop, nag-respond to stimuli, and nag-reproduce. Yan. So, unahin natin yung cells. Yung cells, meron tong 2 different types. Una ay ang cellular cell. So, ang cellular cell ay isang tiny units na nagpo-provide ng structure sa ating buhay. At ito ay may 2 klase. Una ay ang unicellular. Ito ay binubuo ng isang cell na nag-i-split sa 2 para magparami. And meron ding multicellular cell naman. Ito naman ay yung millions and billions of cell na nagtutulungan sa loob ng katawan ng isang tao, hindi lamang sa taong ngunit sa hayop and sa halaman din. Ayan, so ang sunod naman ay ang metabolism. Ito ay hindi natin masasabi na living things ang isang bagay kung wala itong metabolism. Dahil ito ay gumagamit ng energy para makagalaw at mag-isip ang isang tao. Ang metabolism ang nagsisilbing fuel sa ating mga katawan. And mayroon itong 2 classification. Una ay ang catabolism at anabolism. Ang catabolism ang nagbe-breakdown ng ating mga complex molecules at ang anabolism naman ang gumagamit ng energy na kailangan para sa ating cell para tayo ay mag-grow and mag-repair. Ayan, so ang next one natin ay grow and develop. All living things ay lumalaki at nag-grow. Example na lamang ito ay ang pagtanim ng halaman. Papansin natin na may stages ito ng paglaki na nakikita natin kung paano ito mag-grow hanggang sa maging isang adult tree na ito. And so, ang next one natin ay respond to stimuli. So, living things notice changes in their environment and react to stay safe or find food. So, ang example nito is kapag ang example ng respond to stimuli is kapag humawa ka sa isang mainit na bagay and napasok ka, ibig sabihin nun ay nag-react ka dito o nagre-response ang katawan mo sa init na iyong hinawakan. So, ang next one natin is homeostasis. Ito ay ating internal environment na nag-i-stable o nagbabalance sa atin kahit na gaano tayo kaapektado sa panlabas. So, example ito is kapag nasa labas ka, nainitan ka, parang yun, nag-react ang katawan natin at naglalabas ng pawis para tayo ay mag-cool down. And kapag malamig naman, nagsishiver tayo para mag-generate yung katawan natin ng heat. So, ang next is reproduction. So, familiar naman tayong lahat sa word na reproduce, no? So, ang reproduction ay ang ibig sabihin ay ang pagdami. May 2 halimbawa ang reproduction. Ang una ay sexual reproduction. Ito ay 2 parents na
pinagsamang genes para makabuo ng isang unique na baby. And ang asexual naman na isang halimbawa ng one parent na nagkuklone sila ng sarili nila para makabuo ng exact copy nila. At ang example naman ito ay ang single bacteria. So, ang last one natin is evolution. While organism doesn't evolve during its lifetime, groups of organisms slowly change over thousands or millions of years to survive their environment. For example, kapag tayo iinom ng gamot para mawala yung bakterya, pero hindi natin alam na may ilang natitira na nagsisurvive over time at nagiging immune sila sa gamot na iniinom natin. So, ayun, parang nag-i-evolve sila over time, and habang natagal, nagiging immune sila sa mga medicine na iniinom natin. So, quick summary, bakit hindi makikonsider na alive ang apoy kung kumakalat ito at kapag nakakapitan niyo yung mga bagay-bagay? Kasi hindi natin makakonsider na alive ang apoy kahit na kumakalat siya, kasi nga wala siyang cells, wala din siyang DNA, at lalong hindi rin ito nagpapas daw ng traits. Tandaan na para makonsider natin na buhay or living ang isang bagay ay dapat kumpleto sila ng 8 characteristics na menensya natin. Yan lang, and thank you.